Hello, good morning mga ka-farmers. Good morning. So, kumusta kayong lahat mga ka-farmers? Dito tayo ngayon sa ating taniman ng ampalaya, Galaxy Max F1, S2S Seed Company mga ka-farmers. So, ito na. Happy 30 days, 30th days ng ating tanim mga ka-farmers ng ampalaya. So, through direct seeding, then magdidak tayo ng 3 days sa 30 days, so nasa 27 days yung counting natin dito mula paglabas ng ating mga farmers para pagsibol ng ating tanim. So 27 days kung susumadaan natin, but ito total natin mga farmers nasa 30 days mula pagtanim natin, kasi natin mga farmers yung seeds natin dito pinalabas muna bago ilipat mga farmers. Okay, so good sign mga ka-farmers na meron na tayong pang ng ating mga mata mga ka-farmers, ating itong pinapaguran mga ka-farmers. Araw-araw dito tayo nagtatrabaho sa ating area. So yung ating tanim lumalabas na lahat ng yung talbos sa side shoots mga farmers. Then hindi lang uniform kasi meron tayong mga yung nade-delayed na pagtatanim dahil dito tawag dito yung yung wala bitaw ni tubo siya mga farmers dahil sa dahil sa crickets, kinakain ng crickets. Marami kasing crickets dito sa area natin mga farmers, iwan ko. Then kaya nagtanim tayo ulit. So ito yung resulta, mayroong delayed, pero walang problema ito mga farmers kasi hahabol naman lang. Then nasa itaas na yung talbos ng ating tanim. Siguro nasa 50% lang muna siguro mga farmers yung umakyat na sa atip mga farmers. Then meron na tayong partial na gapangan sa atip, sa anong tawag sa Tagalog ng atop mga farmers. So English pa is yung roof ng ating gapangan ng ampalaya. Okay, so partial muna kasi nagbe-base tayo sa talbos. So kung saan man yung talbos, pinaglagyan muna natin ng partial na gapangan. Then later on, kapag humahabol naman yung talbos, doon na tayo, kasi pinabudget natin yung time mga ka-farmers dahil meron din tayong panibagong taniman ng ampalaya doon sa kabila. So kaya kahit kalabaw tayo sa ngayon, routine na lang, hindi tayo masyadong nape-pressure kasi naka-drip irrigation tayo. So ito na yung tanim natin na ampalaya, makapal na yung dahon. Then hindi pa tayo gumagamit, wala pa tayong official na mini-maintain dito na mga foliar at saka insecticide at saka fungicide, kasi tayo dito, pa iba-iba muna tayo ng mga insecticide at saka fungicide at saka foliar mga farmers. So siguro darating yung araw, meron tayong i-focus dito na foliar. Then wala namang problema sa insecticide kasi paiba-iba tayo ng insecticide para walang resistance sa ating tanim. Then at the same time, yung fungicide natin is paiba-iba din. So ano yung mga fungicide na posibleng gagamitin natin dito? Number 1, yung sa BASF, yung Cumulus, at saka Sampro. Then may yung Polyram. Yan lahat sa BASF mga ka-farmers. Then dito tayo sa Fertiglobal na meron tayong Turan. Yan, so Turan lang yung natin na-approve mga farmers na maganda yung Turan. Then meron tayong foliar na Nimis at saka okay sa fruiting stage. Then marami pa, meron tayong Growmore
sa Sagdex Corporation mga ka-farmers. Then mayroon tayong yung Peters. So paiba-iba lang tayo mga ka-farmers, hindi tayo nakafocus ng isa. Pero pag may libre, focus tayo ng isa pag mayroong nang lilibre sa atin. Hindi, joke lang. Okay. So far so good mga ka-farmers. Wala tayong nakikitang pamamarako so far. Wala. Meron isa. So yung isa ang liit lang ng percentage mga ka-farmers. Then siguro hindi lang natin muna pinakain ito mga ka-farmers. So wala tayong abono na pinakain dito, full year lang. Kasi medyo natatakot tayo na biglang mag-iba yung tanim natin. Kasi medyo yun ang napakahirap magtanim ng ampalaya mga ka-farmers. Dahil once nagkakamali ka, hindi na talaga maituwid yung mali mo mga ka-farmers. Hindi tulad sa ibang mga crops na tulad halimbawa ng siling panigang, kapag nangulot yung dahon, kayang-kayang maagapan at saka mag-recharge yung tanim, magiging maganda ulit yung talbos ng ating panigang at saka yung talong. So dito sa ampalaya mga ka-farmers, kapag nagkakamali tayo, ang hirap na So kahit pa anong gagawin natin na adjustment sa ating tanim, once is nangungulo na talaga. So yan ang pahirap sa tanim na ampalaya. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-farmers, kasi magpapatubig pa tayo through dripping.